Hello everyone! Magandang buhay sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kamamshi ko, sa katulad kong currently pregnant or may planong buntis. Welcome to my channel. Ito nga pala yung aking kauna-unahang vlog at sana maraming kahit pa paano may mapulot or may matutunan sa video ko na ito. Pero umpisa pa lang po, sabihin ko na ako po ay hindi doktor, hindi nurse, or tapos na patungkol sa mga ibabahagi ko sa inyo. Ang lahat po na ibabahagi kong information sa inyong lahat ay ito po ay nagmula lamang sa aking personal experience at yung mga natutunan ko rin po during my pregnancy. By the way po, ako po ay currently 15 weeks pregnant sa mga oras na ito, and this is my second pregnancy. So meron na po akong isang anak at gusto ko pong ibahagi yung kwento or yung mga pinagdaanan ko at mga pinagdadaanan ko pa during pregnancy na may plus na meron tayong pinagdadaanan patungkol sa gestational diabetes. Actually, ngayon, hindi na siya gestational diabetes. Nung first pregnancy ko, yes, gestational diabetes. Pero ngayon po sa second pregnancy ko, ito na po ay tinatawag na pre-gestational diabetes. At gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po yung mga nangyari, bakit nga ba ako nagkaroon ng ito, bakit nauwi sa pre-gestational diabetes. Yung dati, gestational diabetes lang na meron ako sa aking first pregnancy. Bilang isang mami or bilang isang buntis na ngayon ay nakakaranas ng kondisyon na to, ng diabetes. Simula nung nagbuntis ako, naisip ko, nagkaroon kami ng plano na sundan na yung baby namin, yung panganay namin, kasi nga 7 years old na rin siya, and she's always asking for baby brother or baby sister na na rin siya, naghahanap na rin siya ng kapatid. So, nag-come up kami ng asawa ko na siguro nga time na para sundan natin. At first, sobrang hesitant ako na pumayag kasi sa akin sana ang plano ko hindi na ulit ako magbubuntis kasi nga to be honest, before ako magbuntis may diabetes na talaga ako. So kaya siya tinawag na pre-diabetes dahil before ako magbuntis ay diabetic na ako. Before that, regular na po akong nagpapatingin sa aming family doctor at ako po ay naka-oral medication. Noon po ang aking medication is yung metformin. Noong andito na po ako sa Canada. By the way, andito po ako ngayon sa Canada. So yung medication po na meron ako is all oral medication lang. Hindi po ako nag-i-insulin. So nakakaya pa ni oral medication. Nakakontrol ko pa siya dun sa binigay na gamot sa akin. Aside from metformin, meron pang isang oral medication which is gliclazide. Ngayon, nung napag-usapan niya namin mag-asawa na subukan namin ulit na baby ulit kasi nga medyo malaki naman na yung anak naming panganay. So, isip pa rin ako ng isip, pwede kaya, tama ba na magbuntis po ito? Kasi alam ko sa sarili ko na may mga nag-research din kasi ako, nanonood din ako ng mga videos dito sa YouTube. So, para sa akin, parang natatakot na ako kasi it's not about me lang kasi paano yung sa baby ko. Ngayon, nag-consult ako sa dietitian ko, nag-consult ako sa doctor ko. Sabi naman nila, safe naman, basta makontrol lang namin, maging okay lang yung aking
sugar. Sabi nila, advice sana nila sa akin before na gawin namin yon is i-ready namin lahat. So, ibig sabihin, ang gawin namin is maayos muna, makontrol muna, ma-well control. Kasi nga, nakokontrol naman, pero medyo mataas pa rin. So, gusto sana nila ma-well controlled muna yung aking blood sugar, blood glucose before akong magbuntis ulit. Then, kaya lang kasi, hindi naman sa kasi dito sa Canada, nag-work ako during summertime, which is mag-start ako ng work ng June, then hinto ulit ako ng October, then the rest is wala na ulit akong work kasi nga nagko-close yung aming restaurant. So, during that time, so wala akong trabaho. Parang sa amin, napag-isipan ko naman na bakit not now, then para makakapagtrabaho pa ako ng summer, kung okay naman kung hindi naman ako maselan magbuntis. Kasi sa first ko, hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kumbaga, naging problema ko lang talaga dyan yung nagkaroon ako ng gestational diabetes. Yun lang talaga yung naging ko dyan. Actually, hindi ko naman na rin nga kinonsider na problema dati yun. Kasi nung first pregnancy ko, na-control naman siya through diet. So, yun, medyo sobrang hard lang din mag-diet kasi, alam nyo yun, yung buntis ka, and magkikrave ka sa matamis, magkikrave ka sa maalat, may mga gusto kang pagkain, pero tinitiis mo na hindi makain, or makakain mo man, kaunti lang. Syempre, di ba pag gusto mo yung food, parang kapag kahit tikman mo lang siya, parang gusto mo na siyang ubusin, gusto mo na kumain kasi nakatikman mo na siya. So, yun lang talaga yung mahirap. Pero kapag mami ka, kapag buntis ka, pag inaalala mo yun nasa tiyan mo, for sure, kahit anong hirap, gagawin mo talaga, titiisin mo talaga. Ganun siya. Sa pangalawang pregnancy ko, sa simulat sa pool pa lang, kahit yung first pregnancy ko, ngayong second pregnancy ko, talagang hindi ko siya kino-considered as sacrifices. Mahirap, pero ginagawa ko yung lahat para ma-make sure na healthy at maayos yung nasa sinapupunan ko. Sobrang daming pagkakaiba doon sa pregnancy ko nung una tsaka ngayon, kahit na same case lang naman na ang naging case ko ay nagkaroon ako ng diabetes. Kasi nga, iba na ngayon. Kasi before, sa first pregnancy ko, ang nangyari, later na ng pregnancy ko, ako na-diagnose ng diabetes. Unlike ngayon na before pa lang ako mag-conceive is diabetic na talaga ako. So, yun nga, konting background lang din at konting pasada lang din dun sa mga kung bakit nga ba ako nagkaroon ng diabetes or ng pre-diabetes. Una sa lahat, hindi ko naman i-share ko lang din na ang mom ko, ang side ng mom ko, ang side ng papa ko is parehas talaga silang may family history ng diabetes. Ang nanay ng papa ko is diabetic talaga. Siya ay naka-insulin. Although hindi naman siya totally insulin dependent, ibig sabihin, nag-i-insulin siya, nag-oral din siya, pero yung insulin niya is long acting lang. Ibig sabihin, may isa lang siyang insulin na for 24 hours na yung effect nun. Kasi meron tayong tinatawag na rapid acting. So, ipapaliwanag ko yan sa inyo kapag nagsimula na tayo doon sa story nung pregnancy ko ngayon. Himay-himayin ko sa inyo yung mga detalye. Ngayon, yun nga, si mama ko, meron na rin siyang diabetes ngayon. So, si mama ko naman is
naka-oral medication lang din siya. Si lola ko, siya ay nanay ni papa ko. Si mama ko naman, yung nanay niya, nagkaroon din, but later in life na lang. Parang nasa 60s na si nanay, noong parang 70s na yata nga si nanay, nung nagkaroon siya ng diabetes. Nanay kasi tawag ko doon sa lola ko sa side ni mama, lola naman doon sa side ni papa ko. Then, si lola ko, bata pa lang ako, meron na talaga siya eh. Parang naging bata ako, diabetic na talaga siya. Pero oral lang siya nun, parang nag-insulin lang siya, mga nasa high school siguro ako, ganyan, or college, nil lang siya nag-start ng insulin. Pero before oral lang din siya. Then, si mama ko naman, at the age of siguro nasa 40s niya, doon naman siya na-diagnose ng diabetes. At nag-start lang yon right after nagkaroon kasi siya ng problem sa mattress niya. Yung hindi naman siya myoma, wala pa siya dun sa myoma. Ang nangyayari sa kanya naman ay, hindi ko alam kasi kung anong tawag doon sa case ni mama na yan. So, ayoko naman i-share yung buong nung case ni mama kasi hindi naman nga ako sigurado kung ano yung nangyari kay mama doon. Basta yung niya is, ang tagal-tagal niyang nireregla. Parang a month or more than a month pa nireregla siya. Parang hihinto lang ng konti pero parang may taghabol. Then, lalakas sa susunod na araw, ilang araw, lalakas na naman. So, nagpa-check na siya. Then nag-come up nga na niraspa siya. Hindi siya buntis. Basta niraspa siya. May kinayod, may inrest doon sa mattress niya. After nun, nung nagkaroon siya ng ganun, ay na-diagnose na siya ng diabetes. Kaya ako naman ikinuwento yung about doon sa may pagpaparaspa niya. Kasi meron akong friend na meron siyang PCOS. So, meron siyang din sa mattress. And then, nababasa ko din naman na isa sa din na tumataas yung sugar, yung blood glucose, nagkakaproblema sa is yung may mga case ng PCOS. Yan. So, hindi naman lahat, pero merong ganong cases. So, tapos ito pa, nangyari pa kay nanay, yung nanay ni mama. Ganon din, nagkaroon din siya ng katulad ng kay mama. Bigla na lang din siyang, tawag dito, yung ligated na siya. Tapos, dahil 70 plus na nga siya, tapos hindi na rin siya nireregla talaga. Tapos, bigla na lang, meron siyang mga spot ng dugo, ganyan, parang kakaroon siya ng which is hindi naman na dapat, kasi tagal na rin niyang hindi nireregla. Tapos, bigla na lang may ganun. So, nagpatingin siya. Tapos, ganun din yung nangyari. Binayopsi pa nga siya kasi may bukol pa yatang nakita sa kanya. Mas worse yung case niya kaysa sa case ni mama. Kasi mama wala namang bukol na nakuha. Wala namang bukol na nakita doon. Basta parang may tissue lang na namuo na doon kay mama. Yun yung tinanggal sa kanya. Si nanay talaga may bukol. Binayopsi kung cancerous. Tapos naoperahan na siya. Continuous pa rin yung niya. Tapos, nung time na yun, din yung sugar na niya, na na rin na may diabetes siya. So, pinag-insulin siya kasi nga may edad na siya. So, yun, nag-insulin na siya. So, kaya sa madalit sabi, yung side ng parents ko din talaga is may family history ng diabetes. So, walang takas talagang mga sweet yung mga tao sa amin. So, yun. Sabi ko nga dami nila ipamamana sa akin. Pero feeling ko naman hindi rin dahil siguro sabi nga nila aside from the family history na meron ka, yung lifestyle mo din kasi. So, yun. So, nakalungkot na at the age of 22 ako nabuntis sa first pregnancy ko. Then, before mga second trimester ko, nagkaroon ako ng pre-diabetes. Tas, right after na mga anak ako, ilang taon lang, diagnose naman ako ng diabetes. Yun. So,
Kaya, ang bata ko, actually, I'm still in my 20s. Wala pa po akong 30. Sa 20s pa lang ako eh. But, yun. Meron akong diabetes. So, sabi nga nila, ang daming sabi, bata-bata mo pa. Yes, and that's true and that's so sad. Pero, masaya kasi sa kabila ng ganun nga, sabi nga sa akin nung mga ano dito, nung mga doktor, mga dietitian na humahawak sa akin. Kung problema kasi swerte mo na sa Canada ka na dito kapag nagbuntis ka, kapag maraming isang team kami na tutulong sa'yo para maging maayos yung pagbubuntis mo na walang maging problema sa inyo ni baby. So, kaya medyo malakas din yung loob ko na ituloy na talaga yung pagbubuntis. Tuloy din talaga na, sige, sundan na namin. Tapos naisip ko din kung aabot pa ako ng 30s ko, baka mas lalo pa akong mahirapan kung susundan ko lang din naman yung anak ko this. So, ngayon mas bata pa ako ng konti. Tsaka kaya ko gawin na, diba? Gawin ko na yung pagkakaroon ulit ng baby. So, ayun nga, bukod doon, dito nagsimula yung story ko ng pre-diabetes. Kasi, gusto ko ikwento yun kasi doon nag-start kung bakit may diabetes ako ngayon. Doon nag-start yun eh. So, sa mga mommies na dyan, yung mga nagbuntis na yan, diba, kapag first trimester, meron tayong prenatal check-up kapag nalaman mo na, right after na nalaman mo na nag-positive na yung pregnancy test mo, ano mo nang buntis ka, and papacheck up ka na, papatingin ka na kay OB. Ngayon, ang una i-request sa'yo yung magpakuha ka ng magpa-blood works ka. Doon, titingnan yung CBC mo, mag-urinalysis ka, and then, titingnan doon kung sine-check din doon yung mga iba't ibang klase ng infections, diba, na maaaring maka-apekto kay baby. Katulad na lang kung yung sa HIV, yung mga ganyan, syphilis, yan kasi yung mga chinek sa akin eh. Madami pa, mga infections, mga na, pwede maka-apekto kay baby, sa inyo ni baby. So, yun yung, diba, chinecheck sa atin. Yung first pregnancy ko, okay. Okay yung sugar ko, wala akong naging problema, okay ang urinalysis ko. And syempre, everything, lahat ng tinasakin, okay. Then, so, first trimester screening, okay. Walang problema. Glucose, all goods. Walang UTI, walang lahat yan okay. Then, so, sige, tuloy ang masayang nung first pregnancy ko pala is nasa United Arab Emirates naman ako. Doon naman yung unang pregnancy ko, yung first child ko. Ngayon, kaya iba yung iba yung lahat ng pinagdaanan ko sa pagpapacheck up, iba yung kasi nga, yung first ko doon sa UAE, ngayon naman sa Canada, so iba yung mga proseso. Yung iba, may mga iba. So doon sa UAE, first check up ko pa lang, yung ultrasound na ako. So, kaya doon nakita, 8 weeks pa lang. So, nakita na si baby through transvaginal ultrasound. Nakita na si baby doon. So, yun. Kaya hindi na ako nag-serum test. Dito kasi nag-serum test pa ako para i-double check talaga na I'm pregnant. Kasi, yung ultrasound ko, yung dating ultrasound ko is right after ilang weeks pa, parang ilang weeks na ba si baby? Parang 11 weeks na si baby sa tiyan ko. Kasi sabi nila super early pa, hindi pa makikita. And sa lang talaga tinignan. Unlike dun sa first pregnancy ko talaga na simulat sa Paul, may ultrasound na talaga ako. Ganun talaga ka-high-tech yung ng UAE. Tapos,
Yun, okay siya. Tapos, doon na ako nagka-problema sa second screening ko, sa second, blood works ko na. So, nung first trimester ko, sigurado yung iba makaka-relate. Yung first trimester ko is sobrang, hindi naman sobrang malala. Kaysa, mas malala kasi kaysa ngayon eh. Yung first pregnancy ko, nung simula, nung makaranas na ako ng nausea, alam mo yung buong araw, nararamdaman mo, parang may nakabara sa lalamunan mo na. Hindi ka naman nasusuka, hindi ka rin naduduwal. Basta parang may nararamdaman mo, nakabalito na gusto mong sumuka, pero wala. Basta all day yan, ganyan talaga. Tapos kapag may nagigisa ng bawang sibuyas, may nag-trigger na matapang na amoy, nasa UAE nga ako nun, sobrang yung mga food ng talagang mas spices, so tatapang ng amoy, talagang hirap na hirap ako. Umiiyak talaga ako to the point na minsan gusto kong pigilin yung mga kasama namin sa bahay na magluto, kasi nga talagang binipigil ko talaga yung ko na gusto. Tas umiiyak talaga ako. Tas may time pa na ayokong kumain, kasi pag kumain ako nag-trigger yung okay ako. Tas pag kumain ako, nun kung magsisimula ako, nararamdaman na yung masasama na yung pakiramdam ko, pero nakakapag-work pa din ako. Kaya nga lang, ganun nga yung case, tinitiis ko lang kasi kailangan ko din talaga magtrabaho. Pero aside from that, yun lang talaga. So, sabihin, kahit di ako mag-diet ng first trimester, wala magiging problema kasi hindi nga ako makakain talaga. Kahit gustuhin kong kumain, wala talaga. Sobrang, minsan di na ako nag-uumagahan, tanghalian na lang, or kakain ako. Pagka naramdaman ko nang sumasama na yung pakiramdam ko, hinto na ako sa pagkain. Until maging okay yung pakiramdam ko at my second trimester. Diyan na ako naging malala. Kasi, siguro dahil nga hindi ako nakakain ng maayos, di ako yung parang ako ng first trimester. Naging matakaw naman ako ng second trimester. Doon pa naman sa amin sa UAE nun. Pupunta ka nun sa mga store ng may isang section doon, section by section, di ba, pupunta tayo sa pamilihan. Isang section doon, daming chocolate, mga sale, tapos parang naglalaway talaga ako doon sa chocolate. So, mamimili kami, tapos mga sale pa. Mimili ako ng isang bag ng Toblerone, yung maliliit. Tapos, bili ako ng isang pack na malaki ng M&M's, na yung pack na yun, dahil sale nga siya, may promo pa siya. Dalawa siyang malaking pack na gano'n, dalawa pa siyang magkakapit na ganyan. Sneakers, kasi favorite ko yun. Then, dahil sa opisina ako nagtatrabaho, so wala akong masyadong, pag walang kliyente, wala masyadong gawin, nakaupo ka lang ba? Tapos, ang pinakatrabaho mo lang doon pag may kliyente, pag malapit na yung sahuran, ganyan. Yun yung trabaho ko halos eh. So, ibig sabihin, marami akong time na lang yung parang wala akong ginagawa. So, lalo mong mararamdaman yung gusto mong kumain. Babaon ako ng isang pack ng chocolate. Siyempre, wala kang ginagawa. Hanggang nalilibang ka, naubos mo na yung halos isang pack ng M&M's. Nakailang daladala ko yung isang buo ko. After that, ibang araw naman, daladala ko yung isang pack ko ng Toblerone. Halos maubos ko na rin yung isang pack na yun. Sa loob lang na isang araw yun na. Ganun din yung sneakers, kanyan. Basta ganun. Tapos, minsan, nakikrave ako sa fries, na may burger. Tapos, meron akong favorite doon yung ice cream. Tawag ko paluda, may ice cream yun. Favorite ko yun. Eh, dun sa amin, tawag ka lang, may magdi-deliver. Ganun yung sistema. So, ako, pag may gusto akong kainin, tawag lang ako. Isa nagpapatawagan ko sa asawa ko, pa di-deliver ko lang sa office. Yun. So, ganun.
Ngayon, sige, ganun yung ano ko ng second trimester eh. Sobrang naging matakaw ako. Tapos, mali pa yung choice ko ng food. Hindi ko kasi naiisip yung parang naisip ko lang nun. Kung ano yung hinahanap ko, kainin ko, ganun yung nasa isip ko nun. Tapos, bago pa ako ma-diagnose ng diabetes, bigla pa ako gusto ko lang laging malamig na tubig. Na hindi pa ako nasasyahan sa water lang. Kailangan may juice pa siya. Gusto ko talaga yung orange juice na tinitimpla, yung tang. Gusto ko talaga yun. So, bumili ako ng isang malaking pack nun. Tuwing kakain ako, yun yung inumin ko. Tapos, ang pinaka-prutas ko laging kinakain is watermelon, which is sobrang rich din talaga sa sugar. Bibilan ako ng asawa ko ng kalahating, yung mahabang gano'n na pakong kalahati na gano'n. Yung 1/4 no, yung sa buong yun, yung 1/4 nun kaya kong ubusin. So, gano'n siya gano'n ako noon sa first pregnancy ko. Tapos, hindi naman, kasi akong, alam mo yun, wala akong idea dun about sa nagkakaroon ng diabetes, nagkakaroon ng mga pre-eclampsia, yung mga ganun. Wala akong idea. Kasi, hindi pa ako masyadong nag-research about sa nun. Basta lagi ko lang niresearch, ano ba yung bawal sa buntis, ano ba yung mga hindi pwedeng gamitin ng buntis. Parang ganun lang nakafocus yung, yung iniisip ko nung buntis ako. So, hindi ako nagkaroon ng idea na may ganong case sa pagbubuntis. So, hindi ko talaga iningatan yung sarili ko pagdating sa ganun. Basta ang nasa isip ko nun, sabi nung araw, kapag nag-crave ko sa ganito, kainin mo kasi maging lawayin si baby. Hindi mo kanain. Ganun yung, mas naging ganun yung isip ko nun eh. So, wala. Then, nung ganun nga yung naging lifestyle ko nung buntis ako. Then, ang arte-arte ko pa nung buntis ako, ang ginagawa ko, gusto lagi kong kasabay kumain yung asawa ko sa isang plato, kasalo ko sa isang plato. Then, syempre malakas kumain ng kanin ng karamihan sa ating mga kalalakihan, di ba? Sa mga malakas sila talaga kumain ng rice. Kasi siguro mas din yung work nila, ganyan. Gusto ko siyang kasalo. Tapos pag naubos na namin yung kanin namin unang kinuha, kakain pa siya. So gusto ko pa rin kumain. Kakain din ako. So napalakas talaga ako sa rice nun. Malaki talaga yung pagkakamali ko talaga. Although sinasabi nila na hindi daw kasalanan ni mommy na pag nagkaroon ka ng diabetes, kasi yung ibang nagkakaroon ng gestational diabetes, maingat naman talaga sila sa food, maingat naman talaga sila sa mga kinakain nila, pero hindi pa rin nila naiwasan. So sinasabi ng mga doktor na hindi naman talaga kasalanan ni mommy. Pero sa case ko kasi, feeling ko kasalanan ko kasi naging sobra naman talaga ako. Tapos yun na nga, dumating na yung second screening ko, nagkaroon ako ng second blood works during dun sa second nagkaroon ng blood works dun sa second screening ko. Doon na nakita na mataas ng sugar ko, 260. Sa fasting sugar ko pa lang yun. Then in-advisean ako na another test. Ngayon, dun sa yung tawag dun sa yung oral test, yung oral glucose test na ginagawa. Nagganon ako ilang beses ako nagganon. Noong unang kinuhaan ako, ganon pa rin. Mataas ng fasting. After an hour, mataas pa rin. After 2 hours, after meal, ganon pa din. So, every 2 weeks, ginagawa sa akin yung test na yun. Then, ganon pa rin talaga. Tapos, nagda-diet na ako. Dinayet na ako ni doktora.
Then, ang ano pa nun. So, tapos dati, hindi ko kasi naiisip. Dati, ang alam ko lang, pag diabetic ka, bawal yung matamis. Hindi ko rin dati alam na yung mga pagkain starchy, yung kunyari kanin, kasi hindi naman makatamis yung kanin, di ba? So, hindi ko naman naisip nung una na, kanin, hindi yan, ano kasi kanin. Yung mga tinapay, hindi naman matamis. Ngayon, nagkataon naman na diabetic din yung biyanan kong lalaki. So, yun sabi niya, yun niya, bawal yung ano, ganyan. So, yun, kaya medyo na, kung ano yung minsan, kung ano yung kinakain niya, ganyan. Hindi lang mga biyanan ko, pinadi kinakain ko. Yung, kunyari, mga vegetable salad, yun na rin yung kinakain ko. Tapos, syempre, buntis ka, kailangan mo rin kumain kahit papaano ng prutas. So, kinakain ko lang kasi na prutas, watermelon. Hinto ko na yung watermelon. So, kinakain ko na lang nun, saging, tsaka yung apple. Tapos, paminsan-minsan yung ibang prutas. Pero yun talaga yung mas common kasi yun yung mas madaling nabibili ko, yung saging, tsaka yung bansada. So, sabi ni doktora, kung dati kumakain ka ng 1 whole na banana, so half na lang. Kung kumakain ka ng 1 whole na apple, kalahati na lang. Next check-up ulit after 2 weeks. Sabi ni doktora, kung sa isang araw kumakain ka ng apple and banana, ngayon, kung apple lang, pero half lang. Kung saging lang, pero half lang. The next, hindi pa rin. Ngayon, kung half ng banana, so parang tikim na lang, basta't kumain ka lang din ng 1/4 na lang, kumbaga, in short, 1/4 na lang. Or sa mansanas, isang slice na lang. Yung 1/4 lang ng mansanas, ganun lang. Ganun lang kakainin mong prutas. So, nagkataon pa na meron kaming churchmate na kasabayan kong magbuntis. Mas nauna siya sa akin. Diabetic pala siya. As in, diabetic talaga siya. Ngayon, 8 months yata ng pagbubuntis niya, namatay yung baby sa tiyan niya. So, yeah. Sobrang nagbigay siya sa akin ng yung kwento na yun. Yung pangyayari niya, sobrang nagbigay sa akin ng anxiety yun. Simula nun, sobra na ako nakikipit sa kinakain ko talaga. Sobrang natakot ako na pwede palang mangyari yun. Alam mo yung inilabas niya yung baby niya na, yung stillbirth na tinatawag natin, yung 8 months na yung baby niya, ilang weeks na lang, namatay sa loob ng tiyan niya. So, kumbaga, inilabas niya ng normal delivery. Pero nung nasa loob pa lang, bago pa lang ilabas, alam na nilang wala na talaga yung baby. So, yun talaga, nagbigay talaga sa akin din ng, kasi, dahil later in pregnancy ko na nga nalaman na may diabetes ako, nagkaroon ng gestational diabetes. Alam ko ang pwede na lang mangyari. Kasi develop na si baby, okay na siya eh. Ang sinasabi na lang sa akin na worst case na pwedeng mangyari is mag-overweight si baby ko. Kalimutan ko na yung tawag dun, yung balikat niya. So, may possibility na kapag hindi ako pang normal delivery kasi nga babara to dun sa daanan ni baby. So, yun yung mga worst case scenario. Pero, hindi pa naman na-discuss sa akin ni doctor, kasi normal naman lahat ng ni baby. Normal naman, yun na lang talaga yung sugar ko. And then, nakukuha ko naman niya siya sa diet. So, ganun yung nangyari. Kaya, nung later, nung first pregnancy ko, ang tsura ko talaga noon. Alam mo yung, makita mo, kulang ako sa nutrients. Kasi nga, lahat na prutas, hindi ko na talaga kinakain. Kasi nga, takot na ako. Tapos kahit hainan mo ko ng mga paborito kong cake, ganyan. Kahit tinapay, kahit hainan mo ko talaga, di mo na ako mapapakain talaga. Ganun talaga yung naging takot ko nung first pregnancy ko. Until,
Kasi may plano naman talaga akong umuwi ng Pilipinas. Yun naman talaga yung plano na sa Pilipinas akong manganak. So sabi nagpa-clearance ako kay Doc. Yan ako noon, 32 weeks na umuwi ako. 32 weeks pregnant ako nung umuwi ako. So, binigyan naman ako na clearance ni doktora. Kasi okay naman niya ako. Never ako nag-spotting. As in, nung na-delay ako, wala na talaga. Hindi talaga ako karoon ng kahit ano. So, healthy, maayos yung baby, lahat okay. Ang naging problema ko lang talaga yung pagtaas ng sugar ko na nakokontrol ko naman na nga dahil sa diet. Ngayon sabi ni doktora, pagdating mo sa Pilipinas, magkuha na agad ng OB, magpa-check agad kasi nga malapit na yung 32 weeks na ako, so malapit na rin. Para kung in case na talaga mag-okay yung sugar ko kasi habang nagpo-progress yung pagbubuntis ko, may tendency tataas talaga yung sugar ko, lalo pang lalala yung ng pag-control ko sa sugar ko. Ngayon, sabi niya, pagdating mo pa lang sa Pilipinas, magkuha na ng ganyan, para kung ma-resetahan ka na ng insulin. Kasi parang, pag hindi mo pa rin kailangan na mag-insulin. So, yun. Awa ng Diyos, pagdating ko sa Pilipinas, okay naman. Ang ginawa ni doktora, yung bagong OP ko sa Pilipinas, dahil nga diabetic mga tao sa amin, meron kaming glucometer, yung pag-meter na pagkuha ng sugar. So, every fasting sugar, ganun lang naman yung ibinigay din niya sa akin. Fasting sugar lang. Hindi katulad ngayon yung mga napapanood ko na, na talagang pagkatapos ng kumain, after 1 hour, kuha ulit, prick ulit ng daliri. After 2 hours, kuha ulit. Ako naman, wala namang ganun na order sa akin si doktora before. Ang lang doktora yung fasting blood sugar. And during my fasting blood sugar, okay naman lahat. Laging 95. Ganun yung result ko, 94, 96. So, okay naman. So, hindi ako niresetahan ni doktora ng insulin. Yung doktora ko sa Pilipinas. So, hindi niya ako inanuhan ng insulin. Hanggang sa, na nga, makapanganak na ako. So, actually, normal delivery talaga dapat ako. Ang naging problema ko lang talaga is, nagkulang na yung amniotic fluid ni baby sa loob. So, yung advice ni doktora, check up ko lang talaga nun eh. So, Lunes Santo, check up ako kay doktora. Kasi nga, 39 weeks na pala ako that time. May check up lang ako sa kanya nun. Kasi nga, na yung check up, parang linggo-linggo na kasi nga, kabuwanan ko na. Mataas pa rin si baby. Tapos tinignan niya dun sa ultrasound ko, konti na lang yung amniotic fluid ni baby. Hindi na siya advisable for normal delivery. Kasi sabi niya, pag pumutok yung panubigan mo, kasunod na nun, dugo na. So, duduguin ka na. So, hindi na safe para sa'yo. Aside from that, sabi niya, hindi ko na rin i-advise sa'yo na pagpabukas na rin natin yung pagsisias sa'yo. Kasi nga, maaari na rin makakain ng dumi si baby sa loob. So, niwasan din yung ganun. So, sabi niya, kaya advice ko sa'yo, pinapili na niya ako kung saan akong ospital manganak. Sabi niya, so, bawal ka nang kumain kasi nga mamayang start na tayo. Bawal ka nang kumain, uwi ka lang para kunin yung mga gamit ni baby. Tsaka yung gamit mo. Tapos balik ka na sa ospital, kita tayo ng 3 PM. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi pa naman ako nag-breakfast before ako mag-check up. So talagang, ang haba ng oras talaga. Hindi ko naman na sinabi sa kanya. So, ang haba ng oras ng hindi ko pagkain. Tapos, diba, after ng CS, di ka naman talaga hindi ka pa naman talaga pwedeng kumain. So, ayan. Thankful kasi paglabas ni baby, okay naman yung resulta ng lahat ng test niya, newborn screening, sugar, okay, walang naging problema sa akin din, wala naman. Then, ang naranasan ko lang talaga doon is yung after 2 days, is isang araw siguro ko wala pa lang ako kinakain, kundi water lang, ganyan lang. Parang 1 day lang naman siguro, yan, water pa lang. Ngayon, ang nanay ko, pinapalakad na niya ako kasi nga, ang sabi ni doktora, maglakad-lakad ng para mautot. Yun.
Ngayon, sabi niya, hindi mag-alaw. Di alam naman natin sila ang mga moms, mga nanay-nanay natin. Pinipilit siya talaga akong maglakad-lakad. Cesarean nga ako nun. Di medyo masakit pa yung tahi ko. Hirap pa talaga akong tumayo. Itong nanay ko. Parang sinasabi niya, ate mo, tulungan mo yung sarili mo. Parang ganyan. Then, the second day, hindi pa rin ako nauutot. Sabi ng doktor ako, sabi niya, kailangan ko na talagang kasi sabi niya, pag hindi pa rin, sabi niya, papasakan na niya ako sa suppository, sabi niya, kasi nga, dahil Holy Week yun, mag-out of town na siya, ng parang Thursday, Tuesday na kasi Lunes Sabado ako nanganak. Sabi niya, Thursday, mag-out of town na ako, so kailangan by Wednesday makalabas ka na, parang ganun. Tapos, pinipilit ako ng nanay ko. Sige, patulong ako sa'yo ng kanyang tumayo. By the way, wala yung asawa ko nung nanganak ako kasi nga, naiwan pa siya, bumalik pa siya sa UAE noon umuwi ako ng Pilipinas. Sinatid lang niya kami, ako tsaka si baby, nung buntis nga ako. Pero bumalik din siya sa UAE. So, sa madalit sa amin, nang anak ako, wala si daddy sa bahay. So, si mama tsaka yung kapatid kong bunso yung kasama ko sa ospital. Then, ayun na, pinilit kong tumayo kasi nga naiirita na ako sa nanay ko. Kasi sabi niya, parang arte-arte mo, ayaw mong tulungan yung sarili mo, parang ganun. Di, tayo. Sabi ko, mama, nahihilo ako. Ganyan. Ngayon, ko na pa, pinatatayo na akong ganun. Bigla na lang ako natingin dun sa door ng ward. Meron kasi ng mga anak, sulat-sulat, ganyan. Natutuling talaga ako. Habang binabasa ko siya, natutuling ako. Dun pala, yung sugar ko is, pa-drop na siya kasi nga wala pa akong kinakain na kahit ano. Hindi parang minom ng matamis. Puro water lang. Kaya yun. Sabi ko sa kanya, nahihilo ko, hindi ko naduduling ako. Lalabo yung mata ko. Sabi ko, lalo po tumatayo, nalalabo lalo yung mata ko. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi rin kasi chinek ulit yung sugar ko right after ko mga anak. Hindi na rin kasi chinek. Si baby na lang check. Ako hindi. Ngayon, di chinek, ginawa ko. Sabi ko, mama, padala mo nga dito yung, di na ako nag-request sa hospital kasi ayoko din na magkukuhanan na naman ako ng dugo. So, sabi ko kay mama, ipadala niya sa hospital yung glucometer. Doon ko lang na-check na bagsak na yung sugar ko. So, kaya ako nahihilo. Kaya nalalambot ako. Kaya hindi ako makatayo. Kaya ganun yung nararamdaman ko. Kasi, yung pain nararamdaman ko dun sa tahi ko, sa ko, is tolerable naman. Kung tutusin, dahil mataas naman niya ang pain tolerance ko. Kaya ko na eh. Ang problema ko lang talaga is, nahihilo ko. Parang lambot na lambot ako na hindi ko maintindihan. Tapos yun na pala, drop na pala yung blood sugar ko. Nalaman ko lang, chinek ko sa glucometer. So, nagsabi ako kay Doc na gano'n nga sabi ni Doc, bumili ng chocolate drinks, yung matatamis pabili ako ng Gatorade, tsaka chocolate pa mo, basta gano'n. So, yun yung, kasi nga bawal pa ako kumain din. Kasi sa third day pa yata ako pwedeng kumain nun ng lugaw-lugaw, ganun. So, talaga, but that time na bumagsak yung sugar ko, hindi pa talaga pwedeng kumain. So, yun lang ang tanging, para matulungan tumaas yung sugar ko, kahit pa paano is yung, or mag-normalize yung sugar ko is yung chocolate drinks, yan. So, yun. So, after na yun, naging normal naman. Pero dahil nagmamadali nga si doktora, dahil out of town din. Tsaka parang, alam niyo yun, napipigil yung pag-utot mo dahil sa diaper. Parang kahit, parang gustong-gusto mo na nagbo-bloated ka na ganyan. Parang hindi mo mailabas yung hangin ng tiyan mo kasi nga, naka-diaper ako. Parang ganun yung nararamdaman ko. So, ginawa ni doktora, pinapasakan na ng suppository yung ko. Ayun, right after that, yung ilang lang, nadumi na ako. So, yun. Yun lang yung, sabi nga ng nanay ko,
pwede naman pala yun, bakit hindi pa noon, parang nakalabas ko na, sabi ko ng nanay ko, tinihintay mong makautot ng ano. So, ganun yung nangyari. Tapos, after naman noon, nung makalabas na kami ng hospital ni baby, wala naman na naging problema, okay naman na kami mag-ina. Tapos, yun lang siya, pinapatingin ko lang din sa pedya, kung ano. Tapos, okay naman, wala namang naging problema talaga sa kanya totally. Ako din, naging kampante rin ako na okay ako. So, hindi ako na nag-follow up, check up tungkol dun sa blood glucose ko. Wala na rin. Tapos, wala naman na rin binanggit yung doktora ko na magpatingin ako sa endo. Wala na rin, walang ganyan eh. So, nung first pregnancy ko, wala akong endo eh. Kasi yung OB ko lang talaga sa UAE. Tapos pag uwi na Pilipinas, OB lang din. Ganun. So, hindi rin naman ako in-advise. Parang nung huling check-up ko kay doktora, sabi niya lang sa akin kung babalik ako ng UAE. Bumalik ako sa kanya. So, para maresetahan niya ako ng pills. Kasi nga, CS ako eh. Para maresetahan niya ako ng pills, maituro sa akin kung paano ginagamit yun, kung paano gagawin kong pag-inom sa pills, or kung hindi naman daw ako babalik, kasi nga wala naman akong asawa sa Pilipinas, nasa UAE yung asawa ko. So, hindi ko kailangan mag-pills. Ang kailangan ko naman after 6 months yata of my nakapanganak na ako is magpa-pap smear, which is hindi ko din naman nagawa. Hindi ko rin na follow up. Naman ko, hindi ko na nagawang after naman, basta si baby na lang yung pinapa-check up ko. Ako hindi na, wala na akong follow-up check-up. Kung muna ko kwento yung iba, yung katuloy nun, kasi gusto ko naikwento pa sa inyo ng igagawan ko ng part 2 yung video na to para mas maipaliwanag ko pa at mas ma-share ko pa sa inyo yung bagong journey ko naman sa aking second pregnancy. Kasi mas ano to eh. Kaya ako naman naisip tong video na to na i-share sa inyo yung aking mga karanasan sa pagkakaroon ng gestational diabetes and pre-gestational diabetes. Kasi nga, yung personal na experience ko, nung mabuntis ako, nagsisearch ako kung ano yung mga pwedeng maging epekto nung aking diabetes sa baby ko. Kasi nga first, simulat meron na talaga akong diabetes. Search ako ng search. Pero karamihan ang napapanood ko talaga. Nagulat nga ako kasi hindi ko talaga talagang marami na pala talaga na case na mga nabubuntis nagkakaroon ng gestational diabetes. Hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napapanood ko sa YouTube. Pero, upon may, pag-search ko ng mga videos na ganyan, wala talaga akong makuha na yung kwento na alam mo yun, yung meron na talaga silang type 2 diabetes nung before magbuntis. Gustong-gusto ko talaga makakuha ng gusto ko ng katulad ko ng sitwasyon. Ang madalas ko lang talaga nakikita is gestational diabetes, which is medyo nga sa akin, mas worse na kasi sa akin kasi diabetic na talaga ako. So, yun sana yung gusto kong mahanap. So, sabi ko, gusto kong i-share yung kwento ko. Gusto kong kasi baka meron ding mga mommies na katulad ko ng case na ganun. Tas, at least kahit pa paano, ma-share ko naman yung kwento nung about sa akin, yung may makarelate ng sa akin, diba? So, ganun. So, kaya naisipan ko na i-share tong kwento ko ng pagbubuntis. Kasabay ng, yun nga, karoon din ako ng diabetes. So, yun na po muna sa ngayon at gagawan ko po ng part 2 tong video na to. At kung may mga katanungan po kayo, meron pa kayong gustong linawin, meron akong nakalimutang sabihin, mag-comment lang po kayo sa video na to para magawan ko ulit na masagot ko yung mga tanong nyo. Magawa ko ng video or ma-replyan ko kayo doon sa comment section kung meron man kayo mga gusto pang itanong or gusto kayong i-correct sa sinabi ko, yung mga i-share ako na or gusto ding i-share sa akin, yan. Yung mga baka pares tayo ngayong buntis. Syempre, gusto ko talagang gusto ko talagang merong makausap na makatulad kong mom she's na
may ganitong case ngayon. Alam mo yung kung ano yung mga pinagdadaanan nila, katulad ba ng sa akin or ano, diba, ano ba yung mga pinagdadaanan nila during tong ano na to. So yun, gusto ko talagang ma-share at may makausap about ano yun, para mas maunawaan ko tong ano ko na to. Yun lang po. So yan, maraming salamat dun sa mga makakapanood. At kung interesado pa po kayo sa iba ko pa pong ma-share about sa akin sa case na katulad ng sa akin, yan, sana po patuloy pa po kayong manood sa mga susunod kong videos. And kung maaari din po, syempre, ito po yung, ulitin ko, ito yung first vlog ko. So sa mga magugustuhan yung video ko, maaari nyo pong i-like yung aking video, at kung mamarapatin nyo po na mag-subscribe and i-hit yung notification bell para po kasi susunod na pag-upload ko ulit is ma-notify po kayo doon sa aking mga updates. So yan, pero sure po na magbabalik muli ako para sa aking second video, para ma-share ko naman po sa inyo yung aking pong story of pregestational diabetes, yung aking pong case ng diabetes na meron ngayong second pregnancy ko. I hope po na may natutunan kayo, at maging feel free kayo na magtanong at ma-share din sa akin yung mga kwento ng inyong pagbubuntis. So, hindi ko na pahabain yung video na to kasi mamaya maikwento ko na yung second part. Diba? Ganun kadaldal eh. So, maikwento ko lang yung second part, wala na akong maging second part, diba? So, sana din advice ko lang din dun sa mga popshies natin, no? Sana meron din tayo mga popshies na nakakapanood nito. Kasi alam yun, sobrang importante na hindi lang natin kasama si popshies. Hindi lang tayo kasama. Tayong mga popshies, hindi kasama lang tayo nung gumawa ng baby. Kasama lang tayo na kasama lang tayo pagpapacheck up, ganyan. Napakalaking tulong po na yung sa mga katulad ko na may case ng diabetes, yung may mga pre-eclampsia, ganyan. Napakalaking tulong po nung kasama din niya kayo na yung katulad nito. Minsan niya sabi ko sa asawa ko, Daddy, pag manood ka ng mga yung mga nagsishare ng story nila na katulad ng sa akin, kasi gusto kong malaman kung ano yung mga pinagdaanan nila, ganun. Gusto kong ma-motivate, gusto kong sa mga successful journey ng pagbubuntis ng merong diabetes, ganyan. Kasi nga yung mga napapanood ko, kadalasan type 1 diabetes ang meron naman sila, which may rin kasi iba kasi yung case ng may type 1 at saka type 2 diabetes ka. So yun. So sabi ko sana pag nood ka, tapos kasi hindi naman lahat napapanood ko. So nood ka rin, tas para alam mo yun yung minsan may conversation namin para maramdaman ko na kaisa ko yung asawa ko dun sa mga pinagdadaanan ko. Hindi lang ako to. Hindi lang dahil ako yung nagdadala ng bata at ako lang. Hindi yung ganun. At hindi lang yung inaalagaan mo ko sa food, hindi mo tinilutuan mo ko, hindi lang yung ganun. Alam mo yun. So alam ko, kaya sa mga papi, advice ko sa inyo talaga yun, magiging magaan kahit anong hirap, kahit anong bigat ng nararamdaman ng ating mga misis. Magiging magaan. Basta magkatuwang kayo, magkasama kayo sa magkasama kayo doon sa journey ng pagbubuntis ni Mami. Sobrang mang bigat ay nagiging magaan. Basta magkasama kayo, magkatuwang kayo, kayong mag-asawa. Kaya yun po,
Maraming salamat muli sa panonood at sana nagustuhan niyo yung video ko. Sana naging malinaw yung kwento ko. Sana meron kayong napulot. Hindi ko alam kung may pupulot kayo. Wala pa siguro kasi first video ko pa lang naman. So wala siguro. Kasi sana may alam niyo yun, may naka-appreciate ng aking story. Yun. Ng aking and then tsaka ko na kayo advisean. So sa second ko na yan. Ako na kayo advisean about sa susunod share ko din sa inyo kung anong diet yung ginagawa ko ngayon. Then, ano ba yung mga medication na binigay na sa akin ngayong pagbubuntis ko. Yan. Kaya kung interesado kayong malaman kung ano pa yung mga bagay-bagay patungkol sa pregestational diabetes and gestational diabetes, yan. Just keep on following me. Thank you so much at magandang buhay sa inyo. Muli, ito po si Ma'am Gia, ang inyong sweet mommy. Sweet mommy? Yes, kasi literal na sweet. Pati sa dugo may asukal. Thank you so much. Bye-bye!